I-share ko po sa inyo kung paano i-handle or minamanage niya Ate Vivian ang kanyang sari-sari store business. Tara po, ito po tayo Ate Vivian. Pag nagdaw yung bata, kasama ko. Ah, okay, pasok na. Sige, pasok, pasok. Meron lang rin siyang ano. So kung mapapansin niyo po lahat, halos kompleto po lahat, okay? Go. Hindi na balik ko, masisira. Wait lang, Aris, sasaulin po. Paano po kayo nagsimula sa sari-sari store at Vivian? Malaki po ba po ng ganitong business? Nagsimula ako sa maliit na ano lang, sa maliit na puhunan hanggang sa tapos ngayon okay naman. Malaki po ba ang po? Ah, maliit naman. Maliit lang nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki ng konti. Ah, okay. Go. From retailer po, nag-wholesale din po ba kayo sa ibang items? Yung iba, nakakapag-wholesale ako pero mas malimit yung retail ko. Mas gusto ko yung retail gawa ng mas malaki ang tubo kaysa wholesale. Yung isang empleyado na din po ba kayo before sa isang company? Hindi ako pumasok na maging empleyado. Ang simula bata ako, hilig ko na magtinda. Lagi akong katulong ng inay sa pagtitinda. Hanggang sa na magkaasawa ako, yun pa rin ang ginawa ko. Okay. Sabi, ano po ang nag-udyok sa inyo para po manatili sa ganitong business? Yung una, talagang hilig kong magtinda. Tsaka ang isa pa, gusto ko may sarili akong kita para magkaroon ako ng, pag may gusto akong bilhin, kaya kong bilhin. Challenging po pa ang ganitong business at Vivian. Paano po ito nakakatulong sa pang-araw-araw niyong pamumuhay? Oo, challenge talaga. Gawa ng minsan may mga makulit na nabili, tapos sa ipapalit-palit. Yan ang nakakaasar, nakakairita. Pero nakakatulong naman gawa yung pang-araw-araw namin, kuha na namin yung aming pagkain at saka yung pangangailangan namin sa araw-araw. Paano niyo po na-maintain yung sigla ng inyong business? I mean po, malakas po ba siya sa mamimili? Ano po kalimitan ang binibili ng mga sulit? Malakas naman, masigla, at saka ang laging binibili ng ng mga tao ay laging merienda, soft drinks, at saka itong pang-araw-araw na mga bigas, ulam, at saka mga frozen. Dapat dinapit niyo sa food. Go. Kung pumating po pa sa time na humina po yung tindahan nyo, at sa tingin nyo po kung ano pong cause ng kung bakit po humina po ito? Oo, humina talaga. Gawa ng unang-una, nagkaroon ng yung mga problema na hindi ang mga tao ay bihirang lumabas, gawa takot sa mga sakit. At saka ang isa pa, kaya din humina, ay kawalan, nabawasan yung mga tao dito sa atin. Pero ngayon naman, as of now, ay maganda pa rin naman at lumalakas na ulit. Unti-unti nang lumalakas ulit. Okay. Go. Paano nyo po ini-improve yung customer relation nyo? Nagsusungit din po ba kayo minsan sa mga customer nyo? May mga instance po ba na ganon? Oo, minsan nakakaasar. Gawa ng minsan yung papalit-palit. Minsan naman, yung mahirap kausap yung nabili. Yun. Pero hindi naman masyadong sungit, kundi paulit-ulit lang ang tanong. Pero bumabalik-balik pa din po yung customer. Oo naman, nabalik din sila. At hindi naman, dahil ako naman ay masyado ding mabiro, kaya padami din ang padami ang aking mga suki at mga nabili. Overcoming competition. Hino-consider nyo din ba po ang kakomplete nyo na tindahan? Paano nyo po ito hinahandle? Minsan, napapansin ko nga na mas ang tindahan ko ay nahina, gawa ng sa presyo, minsan ay mas mababa sa kanila, meron namang mababa sa akin. Kaya ang ginagawa ko na lang, ipinaparis ko na lang, pero never ako nagtanong ng presyo nila. Go. Napakahirap din po pala sa umpisan ng ganitong business. Pero kapag porsigido ka sa goal nyo po, may tiyaga at sipag, kaya mong hapalago ang kahit anong uri ng negosyo na gusto nyo po. Ito po ang
Kompleto. Kompleto po. So, bye for now mga pips. Salamat po at sana po mag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video ito. Once again, this is Blant 86 from Inmark School.